For better and for worse, in sickness and in health, till death do us part. Yan ang mga katagang binigkas namin ng asawa ko sa harap ng altar. At itong sumpaan namin ang mga naging dahilan kung bakit ako lumalaban sa hamon ng buhay. Hi admin at sa mga followers ng page na ito. Ako nga pala si Roy, 40 years old, isang seaman. Gusto ko lang i-share ang life story ko para naman mapulutan ng aral. Matagal-tagal na rin ako sa propesyong ito. At sa tingin ko, lubos ko nang naibigay ang pangangailangan ng pamilya ko. Magandang buhay, kotse, mga luho at negosyo ng asawa ko. Napag-aaral din namin ang aming anak sa prestiyosong paaralan. Pero bago namin nakamit ang lahat ng ito, ay dumaan din kami sa matinding pagsubok at pagdurusa sa aming buhay. Bago ako naging seaman, ay isa akong macho dancer sa isang club dito sa Maynila. So umaga ako nag-aaral at sa gabi naman ang pasok ko sa club. Medyo may kalakihan ang kita ako sa club. Sapat na para pantustos sa pag-aaral ko. Halos lahat ng krasuan admin ay nasubukan ko na sa pag-work sa club. Gays, sugar moms, at sa mga experimental people. Di ko iniisip ang kadumihan sa sarili ko, admin, dahil may pangarap ako ang makapagtapos at maging isang seaman. Sa club ko din nakilala ang naging asawa ko, si Maricel, isang waitress, manganda, simple at may pangarap din katulad ko. Gusto rin niya makaahon sa ihirap, kaya doble-doble ang kayod para makapag-ipon. Dahil napahanga ako sa kanya, agad ko siyang niligawan. Di naman nagtagal at sinagot niya ako, pero may isang kondisyon. Gusto ko tumigil ka sa pagiging macho dancer, Roy. Di ko kayang tingnan na ilalabas ka ng mga suki mo. At gusto ko rin, magpakasal na tayo. At maghanap ka na lang ng ibang trabaho, Roy. At huwag kang mag-alala, ipupush natin ang pag-aaral mo. At sagot ko naman, tama ka Maricel, panahon na siguro para mag-change na ako ng trabaho para sa'yo, para sa pamilya natin, at sa pangarap ko. Sinunod ko talaga si Maricel. Nagpahasal agad kami at nagsumpahan sa simbahan. For better and for worse, in sickness and in health, till death do us part. After a year, ang masawa ko na lang ang naiwan sa club. Kahit 7 months pregnant ay nagtatrabaho pa rin para may pangsuporta sa pag-aaral ko. Ako naman ay pa-extra sa tricycle. Kakain ng 2 beses sa isang araw ay okay na ako para makatipid at makatulong kay misis. Di ko na talaga iniisip ang figure ko, admin. Kakayanin namin to ng asawa ko at ng magiging future ng pamilya ko. Pero minsan talaga ay susubukin ka ng Panginoon. Inaaya ako ng dati kong suki sa club. Nakita niya kasi akong nagpapadyak. Sabi niya, Roy, ilalabas sana kita kung okay sa'yo. Bibigyan kita na pang isang taon na tuition mo. Ilang minuto rin akong napaisip. At sabi ko sa sarili ko, sayang ang pera. Malaki ng tulong sa pag-aaral ko. Sayang pag hindi ko ito i-grab. Pero biglang pumasok sa isip ko si Mrs. at ang mga sumpaan namin. At ang paghihirap ng asawa ko ngayon. Kahit buntis ay nagwi-waitress pa din sa club. At sabi ko sa sarili ko, basta ako sa ganyan sir. Okay na ako sa ganito. Kontento na ako kahit mahirap ang pagpapadyak. Salamat na lang sir. Ayaw kong lukuin ang asawa ko. Maricel, mahal, ikaw talaga ang lahat sa akin. Binigyan mo ako ng rason kung bakit ako mamuhay ng marangal. Ikaw at ang magiging anak natin ang dahilan kung bakit ako magsusumikap. At pangako ko ulit sa iyo, tatapusin ko tong pag-aaral na to. Ibibigay ko sa inyo ang buhay na pinapangarap natin. Mahal na mahal kita Maricel. Salamat po admin. At please paki-play po ng song You Are The Reason para ito sa mahal ko na si Maricel. Sender Roy.